Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Easy. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa CUC filing or yung mga tatakbo this 2025. So tignan natin, kilatisin natin to mga taong to. So ang video ito ay mula kay Aguila ng Bayan, also courtesy na din sa Rappler. So meron itong pamagat na kakapasok lang na booking na Chavit Singson inamin na si Sara ang nagpanalo kay BBM, wala utang na loob. So totoo ba yan? Sino ba yung nagpapanalo kay BBM? BBM. Si Sara ba talaga? Talaga ba? So bago natin simulan, Aguila ng Bayan, support niyan. Also courtesy na din sa Rappler. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So mga kanoisy, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang na booking na Chavit Singson inamin na si Sara ang nagpapanalo kay BBM. Wala utang na loob. Hindi ako naniniwala doon. So again, like, comment, share, subscribe, start. Napakalakas ni Sara, pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. Lagot. At in-endorse ni P. Duterte to. Nako, ito na nga ba yung sinasabi ko? Nakakatakot yung mga gantong politiko eh. Yung tumatakbo lang dahil in-endorso. Ay, nako. Baka magaya to kay number 1 senator si Presidente Marcos, tinulungan ko. Tapos? Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Ano naman kinalaman nun kung sinabi mo na President yung takbuhan niya? Sara, Utang na loob. bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Gaano importante po yung Importante na Talaga ba? walang awayan. Importante na kasama ulit. Kaya yung ginagawa ko sa amin lalawigan, lahat ng nakalaban ko kaibigan. Yes. Anong epekto ng nagkaroon ng pangyayari ng BP sa Pangulo? Dahil malaking bagay sa ating bansa. At wala nang away-away, pagtulungan na lang. Oh, yan naman pala eh. Magtulungan naman pala eh. Bakit pa bago-bago yung opinion nyo? Dapat stick sa opinion. 'Di ba? Para kasi doon ka ma-judge ng tao kung anong klaseng tao ka. 'Di ba? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. Tapos, Ang gagawin ko po, manalo at matalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal siya yung nag-modernize. So, hindi siya yung tumutulong sa mga tsoper, ganun. na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos. Kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan. Dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without Grabe ang yaman. any down payment, without zero interest, Wow. without guarantee from the drivers. Wow. Ang magagaranti yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun, malaki po yun, ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, worth 500 billion. At mag-uumpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Quality dahil Korean Sila yung gumagawa ng ng mga electric Yaman. technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero hindi ginakalawang. So na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa nandito na, ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mga transport group sa bahay, sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagnegosyo. Dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sa Okay naman yung niya, men. Okay yung motive niya sa pagtakbo niya, pero syempre dahil nga parang inano siya ng kabilang admin or yung past administration, medyo tagilid tayo diyan. 'Di ba? Kasi dati naloko ako nung nung number 1 senator na hindi parang wala nga yun eh. Ang inakala ko lang kasi parang lalabanan nila yung WPS dati. Kaya yun parang binoto ko si Robin. Tapos nung naupo na, biglang silbi sa administrasyon nila. Tapos
biglang kapag kapapalagan or titindigan natin yung WPS, biglang sabi na, mukhang natatapangan ako sa ating presidente. Biglang ganun. Ewan ko, ang gulo-gulo. Sakyan para sa mga mahihirap. So nagharap po sila sa China, Korea, Philippines, pinakamura po 3 million. Wag na sa China. China na naman eh. Mas matatag ka ngayon yan as ano, baka pro-China ka. Baka lang naman, di ba? Kasi China yung kinokontak eh. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yon. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan. Grabe. Na kung anong bayan nila, yun ang card nila. Etong card na ito, international, worldwide. Oo. Dahil Visa card. Grabe. Grabing pakulo talaga. Sana matupad to, yung mga pinapangakong to kapag ka nanalo. Kasi, what if ano lang, ginagamit lang siya as ano. 'Di ba? Parang ano lang din eh, nung election dati naalala ko, merong isang tao na biglang ano, sumusulpot sa mga bahay-bahay tapos nagbibigay siya ng claim stub ngayon. Tapos sinabi niya na kapag manalo ako, i-claim nyo yan, 5,000 pesos yan. Something like that ba. So, syempre, yung mga tao na medyo walang alam, ay iboboto nila yung taong yun sa pag-aakalang what if manalo nga naman, di ba? Pero kung iisipin mo, bakit ganun yung offer niya? Diba? Same as dito na may mga paganyan-ganyan pa. So sana nga ano, pa rin if ever na lumusot siya. No? Narbacan card. Lahat ng bayan magkakaroon. Ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. So, ito po, Grabe. gawa-gawa lang namin pero maandar. So yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan o lahat ng ating bansa dahil andar ang ekonomiya natin pag nasa bangko ang pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago kung saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may tayasabong, nawala na. So, makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na senador. Okay, maraming salamat, sir. Talaga ba? Kayo guys, do you think madali niya lang bang magagawa yan if ever na maging senador siya? Kasi, syempre, malabong hindi naman questionin yan, di ba? Or siguro, mas mabuti na lang siguro if ano na lang siguro, wag na lang siya sa politika tapos gawin niya na lang yan. 'Di ba? Para yun, mas makita talaga yung sincerity niya patungkol sa mga binabalak niya sa bansang Pilipinas, 'di ba? Kasi parang pag ganito talaga, ano eh, kinakabahan ako sa mga ano eh, sa mga ginagano ni ano, ni Tatay Digong. 'Di ba? Kasi parang ano na eh, tawag diyan, yung kay Robin talaga. Na ano ako doon. Tapos ngayon isisiksik nila si Philip Salvador. Na si Philip Salvador kapag katanungin bakit tumatakbo, parang tinutulak lang daw or you know. 'Di ba? Walang clear na vision ba. So medyo nakakapanduda. Salamat po. This is up. Yeah, tanong po sa media number 1. Melanie. Mean, I'm sorry, Net 25. Miss Mean. Sir, good morning po. Tatakbo kayo under ng what party po? Administration Duterte. din? Independent, pero ang partido ko, LL. LL. Ano po yun, sir? Lakas loob. Pahambol. Do you think independent to? Ito yung mga ano eh, yung mga politiko ngayon, marunong na. Kapag merong mga kontrobersya, biglang mag-i-independent sila. 'Di ba? Pero ang totoo kapag nanalo na, biglang kabig na tauhan na pala nun sa kabila. Nako. Sir, doon sa binabanggit nyo kanina yung mga programa, sino pong transport group yung direkta makikinabang doon sa... Lahat ng transport group, yung Magnificent Seven at mga buses, lahat ng drivers, nagpunta na po lahat sa bahay at magpipirman na kami dahil mass production na po kami. Lahat ng transport group, no exception, the whole country, nakipag-usap na po sila sa akin. Michael Rogas. Ang ganda ng plano niya. Pero sana hindi hinalo. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Saan po ninyo kukunin yung pong pondo para po sa sinasabi po ninyong programa Yan. na pagbibigay ng jeepney modernization at hindi po ba kayo malulugi sa Ito na, paktay tayo dyan. ano yung gawin po ninyo ito? Saan ko kukunin? Apo. Ako nang bahala doon, sagot ko yun. Isa lang salita ko, gagawin ko. Hindi po ba kayo malulugi ko? Kung Lugi. Malulugi ako nun. Hindi ako baling malugi, basta para sa masa, para sa ating bansa. Kagaya nung ginawa ko Miss Universe. Lugi
Talaga ba guys? Do you think ganun ka-sincere yun? Di ba dapat kung ano, makikita, pero maghihirap din siya, no? So, malabo eh. Ewan ko. Hindi talaga natin masasabi, min, kasi yung mga politiko talaga, ano eh, I think parang same-same lang din to nung kay Cayetano dati na 10,000 eh. 'Di ba? Tapos hanggang ngayon wala pa rin. Baka ito ewan ko talaga, sobrang Sabi nila, kinuha ko, lugi, pero maganda sa ating bansa. It was considered as the most successful Miss Universe ever in the entire world. So binibigay sa akin ng Miss Universe anytime. Gawin ko raw, wala nang down payment, wala nang may discount pa. So yun ang nangyari. The best Miss Universe ever. Walang nakakuha po sa Pilipinas ever. Not even the government. Nagawa ko po yun. Last question po. Meron din po kayong digital bank. Maaaring po ba kami bigyan ng konting background nitong digital bank po ninyo, Gov? Yes, yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Wow. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron, Pigang Bangko International. Meron din akong local bank. At meron ano 'yun? Pigang Bank International. Hindi ko narinig ulit nga. Bank po ninyo, Gov? Yes, yung digital bank, meron kaming bangko sa Amerika. Bihira po maka-approve ng bangko sa Amerika. Meron akong bangko ron, Pigang Bangko International. Meron din akong local bank. At meron kaming digital bank. Yon ang tutulong magpandar. Right now, our card is being powered by Union Bank. Katulong yung bangko ng masa na Team Union Bank tayo. ginagawa ko ngayon. May bibili naman, andar na yon. Yon ang tutulong dahil dalawang gagamitin ko, Visa card at saka Mastercard. Buong bansa, bibigyan namin ito libre, katulong ang ating mga mayors. Matagal na namin programa ito, itutuloy po namin. Kasama ko po yung mga local officials, local government officials, governors, mayors, city mayors, and cooperative and transport group. So, eto po, itatap lang sa jeep nila, lipat na sa account nila. At nagagamit ito sa buong mundo. Nasubukan ko na, US, Las Vegas, Japan. Ang ganda. Ang ganda ng plataforma niya. Pero yun nga, yung nung tinanong na hindi ka ba malulugi or saan mo kukunin. Medyo alanganin yung sinabi niya na ako nang bahala doon. 'Di ba? Kasi kung yun naman pala yung gusto niya is tumulong lang, di bali ng malugi, ba't pa siya tatakbo, di ba? So dapat hindi na siya magmamatter ngayon sa magmamatter ngayon if ever malugi siya. Sa bibig niya na mismo nang galing, di ba? Na di bali na malugi ako. Ako nang bahala kung saan ko kukunin yun. Kasi yun nga, kapag naupo din kasi siya, sobrang hirap pa rin talagang i-push yung ginugusto niya or yung gusto niya na yan. 'Di ba? Kasi for sure tututulan yan eh. Kasi sobrang gastos niyan, Korea, sa ibang bansa, nagagamit po ito. Tatlo lang nagpapandar ang credit card. Yun yung pay, Visa card, Mastercard. So, ito, Visa card, lumandar. So, ginagawa namin ngayon, Mastercard para sa lahat. Because 77% ang Pilipino walang bank account. Yun. Kami po magbibigay sa kanila. Ako nga, bago pa lang ako nakakuha ng bank account eh. Kung di dahil sa pag-ibig, yung pag-ibig government, parang yung government ID ko ng pag-ibig, meron na din siyang bangko na kasabay. So, doon pa lang ako nagka-bangko, Tapos yung GoTime, kaso digital pa lang yun eh. Libre din yun. Bago pa lang. Ng bank account with credit card as a debit card. Talaga ba? Mon Galvez, TV5. Good morning, Mon Gualvez po sa TV5. Sir, just to clarify, kasi sabi nyo nga po kanina, lakas ng loob lang talaga yung pinangahawakan nyo po ngayon. Pero you're saying na ang pinupush nyo po talaga is yung PUV modernization, which is in line sa administration po na plano. Hindi ho ba kayo na-consult or paano ho ba? Hindi pa nagkaroon ng pag-uusap na maisama ho kayo sa line-up po ng administration? At saka bakit po talaga tinuloy nyo po ang pagtakbo pa sa Senado? Ayaw ko po kung kandidato noon. Dami nagtatanong dahil sa ginagawa ko ng matagal ito. Bakit hindi kayo tumakbo? Hindi lang ako dahil kontento na ako. Dahil aming probinsya, nag-umpisa ko ang government. Hindi daw siya tatakbo kasi kontento na siya. So ngayon dahil tumakbo na siya, so hindi na siya kontento. Kami ang pinakamahirap. Malit lang ang probinsya namin. Ngayon po, kami ang ikalimang pinakamayaman na probinsya sa buong Pilipinas. Wow. Kami po ang pinakagulo ng araw. The most notorious. We are considered as a warlord country. Now we are the most peaceful. So, kontento na po. Warlord country, di ba yung Pilipinas, sila sakop lang din naman sila ng Pilipinas, which is country, di ba?
Province siguro. Ako tumutulong na lang sa labas. Kaya ito nang ginagawa ko ngayon, puro tulong. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahirap. Tulong na Dito, lang. malaking magagawa ito. Lalong-lalo na sa mga overseas workers. Hindi na sila lalabas pa pupunta sa bangko. Sa telepono lang at sa itong card na ito, makapagpapadala sila ng pera diretso sa mga mag-anak. Hindi na mawawala. Aanuhin naman yung card kung walang pera. 'Di ba? Ako, meron akong card, wala namang pera, so hindi lang din magagamit, 'di ba? Lugi ka pa sa service charge ngayon 'yan. Yung GoTime nga, namimigay nga sila ng napakaraming account, 'di ba? Bakit na nagkatulong ba 'yun? Hindi naman din. Parang gagastos ka lang. Malaking tulong sa overseas workers natin ito. At sa lahat. Okay. Jean, Philstar.com. Sir, hello. You said that whether or not you win, you'd fund EV vehicles. So why the need to run for senator? Yan. Ma'am, kayo repeat, ma'am. Why the need to run for senator? Kasi whether or not you win, you'll fund yung mga electronic vehicles. So bakit kailangan? Tama. Bakit pa kailangan tumakbo kung gagawin niya naman pala win or lose? 'Di ba? Willing naman pala siyang malugi. Bakit pa kailangan ng ano? Niyo pa po tumakbo? Bakit ako tumakbo para mas madali gawin at making mga ginagawang pagtulong sa taong masa? Dahil No. Mas madali mo yung magagawa kung ikaw lang mismo, hindi ka connected sa government, kasi kapag ka connected ka sa government, maki-question ka eh. Tama ba ako, guys? Or may tama ako? 'Di ba? Kasi parang yung 10K lang din yan ni Cayetano, 'di ba? Bakit hindi natuloy 'yun? Malamang baka pinigilan 'yun sa ano na. Labo. punong-puno pa rin tayo ng red tape. Ma-red tape pa rin, ang hirap gawin. Yun lang ginagawa ko na pamimigay ng jeep. Ang daming dinadaanan. Dadaan sa DOST, dadaan kung saan-saan. Mahirap po. Pag nasa Senado ko, mapapabilis ang pagtulong ko sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, Governor Chavit. Nico Sir, Bagsik. na-mention niyo po, nakausap niyo po yung Magnificent Seven po na transport group po, no? How about po yung Piston at saka yung Manibela? Kasi sila po yung against po dito sa jeepney modernization program. Dapat yan yung bigyan niya. 'Di ba? 'Di ba nung time na syempre nagrarally yung Piston, yung mga jeepney driver. Dapat yun yung binigyan niya ng electric mga jeepney. Para nakatulong talaga siya. Kasi kung ganyan, dadagdagan niya lang yung hindi pa rin nasusolusyonan yung mga jeepney. 'Di ba? So willing naman para siyang malugi eh. Or wala naman siyang paki kung malugi siya eh, kasi mayaman naman na siya. Sana binigyan niya na lang yung mga chopper. Punta na po sila sa aking bahay. Kasama po sila lahat. Walang humindi. Ang babang presyo, lugi ako ron. Billions ang lugi ko ron. So, pumayag po sila. Ang ayaw ang iba, yung consolidation. Kinukuha yung prangkisa nila at sinasabi kung saan sila bibiyahe. As far as the modernization program is concerned, payag lahat po sila. And then, Governor, na-mention niyo po na yung mga prototypes po ay galing po sa Korea po, ano? Hindi po ba maapektuhan ito yung mga local producers po natin ng mga sasakyan po katulad ng Saraw? Hindi po. Dinala ko I think na to eh. 'Di ba si Tulfo ata yun na sana wag na lang tayong bumili sa labas. 'Di ba? Bali magma-manufacture na lang tayo dito sa loob. Tapos ngayon, kukunin niya sa South Korea. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko, men? Magka-conflict or magka-clash ngayon sila ni dito siguro. na rito. Dito ko gagawin. Dito factory. Kung gusto nila tumulong, sila mag-supply. Kung mapapantayan nila yung pagtulong na ginawa ko. Wow. Makakatulong sila kung mag-supply sila ng mga parts. Pero kung makipag-compete sila, okay lang. Sila nang gumawa. Dahil hinati ko yung presyo, lugi ako ron. And then finally na lang po, Governor. Diba? Ngayon pa lang. Pwede na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kasi para sabi niya, kayo kung hindi nyo kayo di kayo na lang. Kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or Yan. Wala. Salamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At Hindi daw siya kasi independent nga siya, di ba? So nagpapasalamat siya kay PRRD. So do you think hindi nga ba talaga siya hawak ng Duterte? Or baka kasi yung mga comment dito parang kunyari ka lang kunyari ka lang na hindi ka hinawakan ng Duterte. Syempre, mainit sila ngayon. So parang ang gagawin daw nila is parang independent ka muna kapag manalo ka na, alam mo na.
Diba? Parang biglang dun ka na sa side nila, something like that. Yan, mga comment lang naman din, diba? Si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi na Presidente i-file. Pero Tapos? pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ako in-endorse ko. In-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ako in-endorse, salamat pa rin. Sir? Yun. Parehas lang naman kayo, mga politiko. Ay. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, malinaw pa sa klaro. That is Gov Chavez Singson. That is Gov Chavez Singson. So, tatakbo siya. Ano daw? Yung tawag siyan, yung plataforma niya is yung modernization, which is ginagawa niya na daw ngayon. Diba? So, win or lose, gagawin niya pa rin. So, sana, before nung election, ginawa niya talaga ng todo, di ba? Like, ipakita niya talaga na lugi talaga siya kasi parang hindi natin nabalitaan eh. Or, wait lang. Search lang natin ha. Sorry kasi hindi ko nabalitaan talaga. Hindi ko nabalitaan. Wait lang ha. Chavez Singson. Tingnan natin kung ano. Wait lang. Modernization. Tingnan lang natin kung meron na ba. Wala eh, parang ngayon pa lang eh. 'Di ba? Nung sinimulan niya, bakit hindi umingay, 'di ba? Siguro kung after or before election pa, like mga ano siguro, mga last year, 'di ba? Ay hindi, meron ito. 2 months. Wait lang ha. Pakinggan lang natin. These views express. Tingnan natin yung sinabi niya na sinimulan niya na. Kasi wala namang balita eh. Chabit mamimigay ng Mastercard sa bawat Pilipino, manalo man o matalo. Tapos yung ano din, yung Mastercard, ay hindi, credit card din kasi siya, di ba? Pero yun nga, parang useless yun kung if ever mga mahihirap lang din. Kasi parang no use din naman yung card kung wala kang ano, di ba? Pagkakakitaan. So, bali, yung ano niya dito, more on platforma niya is mag-ano siya ng modernization program, tapos ibibenta niya daw ng kalahati. Tama ba yon? So, binibenta niya pa rin. So, kahit sabihin natin na kalahati lang yung ibibenta niya, 'di ba? Kapag ka magmamas create ka kasi, of course, lalaki yun or sobrang laki na ng bayarin nun. So, parang mai-stock pa rin siya. Kasi pera ng gobyerno yung ano eh, some kind matitenga eh. 'Di ba? Tapos yung mga chopper natin, kahit na sila yung ano eh, dapat pagtuunan talaga. Kasi kung totoong ano talaga siya, sana binigyan niya na lang yun, 'di ba? Yung mga chopper or parang gumawa siya ng ano ba, company na i-hire niya na lang yung mga yun. So, yun lang naman. Okay lang din naman yung ano niya, okay lang din naman yung plano niya. Yun nga lang, magastos talaga siya. Sobrang magastos, which is good thing kasi sabi niya naman, willing siyang magpalugi. Pero kung iisipin mo, grabe yung ganung sakripisyo, di ba? Magpapalugi ka, imposibleng ano eh. Or I don't know din. Hindi din natin ma-judge pa. Kasi yun nga, yung mga politiko talaga, kapag katatakbo pa lang sila, ang husay eh. Ang ano eh, ang gagaling nila eh. Like, can you imagine that nung Alice Guo era, guys? Yung mga senador, hindi ko na lang papangalanan, ano, kayo na lang siguro bahalang tumansya. Yung mga senador, halos, ano eh, may airtime talaga sila, or meron talaga silang pagkakataon na gisahin si Alice Go eh. Kung iisipin mo, pwede lang namang isang senador lang gigisa kay Alice Go. Bakit hati-hati pa talaga sila? Diba? So, ang nagiging labas dyan, parang nagpapabango silang lahat. Diba? Sa usaping WPS, sakay din silang lahat. Diba? I think ganyan yung nangyari kay Senator Robin dati na nung tatakbo pa lang siya, yung parang may ginawa sila na kunyari matapang sila, palag na palag sila sa China, something like that. Pero nung nanalo na, wala na. Mukhang natatapangan ako sa ating mahal na Pangulo. Gumagano na. Tumitindig na naman yung presidente natin. So sobrang hirap nilang i-predict talaga.
So kayo guys, do you think ano yung masasabi nyo kay Chavit Singson? Iboboto nyo ba siya this election as a senator? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Raptor, courtesy to them. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino is out.